Hello mga ka-yes yo! I miss you guys. Pero I think this is one of the most awaited part ng vlog kasi this is part 2 of the vlog. So since nagpunta kami ng Coron muna, bago kami nag-Siargao, baka sabihin nyo, ay ang yaman, naka-travel palagi. So definitely, na-addict lang talaga kami ng mga friends ko sa seat sale. That's what happened. So siguro dahil sa seat sale, may tinatawag kasi tayong parang pizza fare sa seat sale or parang ganun. Basta gagawa ko yun ng sariling vlog. Pero sa Cebu Pacific, meron silang tinatawag na seat sale. So parang sa Lazada or sa Shopee, na kunyari 10-10 or 11-11, nagsisale sila. Mostly 10-10, 11-11, nagsisale din yung Cebu Pacific. So babantayan nyo yung mga dates na yan. So gagawin lang ako ng separate vlog kung paano kayo makakatipid sa seat sale. Kasi maniwala kayo sa hindi. Ang Coron expenses namin sa akin, sa record ko, yung akin ay umabot lang ng 15,335, 15K guys. So far mura nito. Kasama na lahat. Kasama na yung accommodation, yung ticket, tsaka yung lahat-lahat. Tsaka yung mga personal expenses ko. So technically, 15,335 yung nagastos namin sa Coron. So kayang-kaya siya. Kung palagay nyo, hindi nyo kaya, well, kayang-kaya nyo. Tapos sa Siargao naman, which is gagawin ko rin ng separate vlog, ang nagastos ko ay 13,000 lang. Ay, hindi pa kasama yung ticket dito. So, i-plus natin. This one plus ticket. Nasa 15,300 din. 15,372. So, actually, maraming hindi makapaniwala sa expenses ko sa Siargao. Pero, yun lang talaga nagastos ko. Naka 15,372 lang ako. 4 days, 3 nights kami. So, balik muna tayo sa Coron bago ko gawin yung sa Siargao. Magkano nga ba talaga yung total lahat na nagastos namin sa Coron? Kasi di ba yung iba sa vlogs nila, di sila tawag dito, yung nagtotoo kung magkano talaga. So, definitely dito, totoo tayo. Di tayo magsisinungaling. So, balik tayo. Magkano mga ba? So, yung ticket namin is 2,035 lang. 2,000 pesos and 35 pesos. Si Jeric ulit nag-book nito. Gagawin lang talaga ako ng separate vlog kung paano kayo makakakuha ng mga murang booking sa Cebu Pacific. Through phone yan. Tapos ibobook mo lang, kaso mag-aantay ka ng seat sale, hindi mo siya pwedeng i-book agad kasi dapat naka-sale bago mo siya definitely mabook. Tapos yung accommodation namin for 3 days and 2 nights plus tour A and B plus breakfast and hotel transfers, 5,500 siya. So lahat-lahat na yon, 5,500 siya each. So binook siya ni Marge. Marge kasi bago kami nagpunta ng Coron, nag-El Nido sila ng family niya. Ako, kasi sa Boracay ko din lang sila mother, siya naman sa El Nido niya naman din nila. Same doon sa pinagbookingan niya, doon niya na rin kami binook. Yun. So, 5,500 siya. Lahat na kami, 3 na kami doon. Pero, I would not say na okay yung room. Siguro, ayos naman. Pero, hindi siya ganon ka-okay for me. So, hindi siya kagaya nung room namin sa Siargao na ang ganda. Yung sa Coron kasi namin, hindi ako ganong nagandahan. Ewan ko kung ako lang or baka pati si Jeric tsaka si Marge. Kasi yung panga talaga ng room namin sa Coron. Kasi ang layo niya. Parang sasadyain mo pa siya para mapuntahan mo siya. Ayun, so nakalagay ba dito, Marge? Ayun, Wanderer Travel Services. So, sa Wanderer, nilagay kasi nila kami sa pangit na room. So, ano siya, yung parang may mini hiking ka, bababa ka pang ganun, tapos aakyat ka pang ganun bago ka mapunta sa main na road. Although, malapit lang yung main road. Parang ang layo nung mismong pinagbukan namin. Ang pangalan ng pinagbukan namin ay Jim's Inn. Ito, naiuwi ko pa yung susi, Jim's Inn Castle. So, ang mura nito, technically, yung 5,500 na to kasi kasama na lahat. May tour A at saka may tour B. Tapos makikita nyo naman dun sa isang vlog kung anong mga included sa tour A and tour B. Tapos meron pa pala silang mga tour doon na tour C tsaka tour D. Kasi yung ibang nakasama namin, may tour C tsaka may tour D sila. So technically, si tour C tsaka si tour D,
parang ibang area naman na pupunta sa Coron. So actually ang ganda ng Coron, kaya lang medyo nakakapagod nga. Sabi nga ni Jeric, nakakapagod kasi nasa dagat kayong maghapon. Hindi siya kasi kagaya ng Boracay na paglabas mo, ayan na yung dagat. Tapos kung gusto mo mag-activity, pili ka ng mag-activity mo, depende sa budget mo. Tapos pwede ka namang mag-relax lang sa beach or maglakad-lakad lang sa mahabang beach. Si Coron kasi hindi mo pupuntahan yung mga magagandang spots niya pag hindi kayo nag-avail ng mga tours. So definitely binabangka pa yung mga areas, hindi siya kagaya nung Boracay na nalalakad-lakad lang. Parang ganon, na pwede mong lakad-lakaran sa harap ng hotel nyo, yun na agad. So yun, tapos may 99 pesos kami na insurance. So ang total ng nagastos dito ay 7,634. So yun na yung mga pre-expenses namin, 7,634 bago pa kami magpunta sa Coron. So, yun, pre-expenses na yun. Tapos, during our tour, so, ang nangyari kasi, balanse kasi kami nila Marge. Si Marge, minsan yung naghahanap ng booking ng hotel, tsaka ng mga tours. Si Jeric yung nagbubook siya na kasi nagbubook ng ticket namin. So, pag nandun na sa actual, ako yung nagde-divide ng expenses namin. Pera ko na lahat, o kaya pag kulang yung pera ko, pera ni Jeric. Tapos, ako na lang nagde-divide lahat ng nagagastos. Bank transfer na lang kami. Para hati-hati naman din kami ng ginagawa during travel. Actually, mas maganda yun. Mas magandang strategy yun. Na hati-hati na lang. Parang kumbaga, alam yun, hati-hati na lang tayo sa gagawin para hindi lahat stress. Hindi isang tao lang concentrated yung stress during the trip or before the trip pa. So, during, pagdating namin sa Coron, merong 200 each na environmental fee. So, that's technically 600 sa aming tatlo. Tapos yung dinner namin, inabot siya ng 1,470. So, 490 each. So, yung kayak rental naman, kasi sa Coron, kapag kapunta nyo doon, yun lang parang may mga hidden charges pa, bukod doon sa pag-book ng tour. Kasi, yun yung medyo abatan nyo. Kasi, isipin nyo, nag-avail na ako ng Tour A at Tour B, so wala na akong ibang babayaran. Hindi po siya ganon. Kasi may mga ire-rental kayo, kagaya yung kayak rentals, yung nag-dinner kami sa Andox, yung mga ganon. Yung goggles rental, kung wala pa kayong biniling goggles. Si Jeric kasi may binili siyang magandang goggles, tsaka si Marge. So technically, hinihiram ko lang yung kay Jeric. Ang ganda kasi nung goggles ni Jeric, hindi nagmo-moist, tas masikip siya sa mata, kaya hindi pumapasok. Kasi yung nire-rentahan na goggles na tigwa 100 doon, pumapasok sa mata tsaka sa ilong. So technically, ang hirap niyang gamitin. Tsaka syempre, madami nang gumamit nun. So ang hirap naman na parang gamitin mo yun for that sake. Yun lang. Tapos, ayan, so ano na tayo? Kayak rental, 1,200 siya. So technically, tatlo kami, 400 siya each. Tapos yung meron kasi kaming nawalang life jacket nung pumunta kami sa parang lagoon, na yung magandang lagoon doon sa vlog ko, yung unang lagoon na pinuntahan namin, nawala ako. Pero hindi ko siya technically nawala, may kumuha sa kanya. So parang pinapa-charge kami nung una na parang 1,500. Pero napakiusapan namin na 500 na lang. Pero actually, ayaw na nilang pabayaran. Kasi mabait naman kami makiusap. Nung una nga dapat aawayin ko, makikipag-away ako, magagalit dapat ako para hindi na pabayaran. Kasi hindi siya nag-work that way. So parang naging mabait na lang kami. Tapos sabi sa amin ni Kuya, sige po, wag nyo na pong bayaran. Kausapin nyo na lang po yung nagda-drive ng bangka. Kung pwede pong abutan nyo na lang siya, kayo na pong bahala magkano yung abot nyo. Papayag naman po yun. So hanggang sa nakiusap lang kami, Kuya, pasensya na po, hindi naman po talaga namin gustong mawala. Tapos sabi, kausapin na lang daw namin yung management. Kasi pag kinausap yung management, sabihin na lang daw namin na luma na, ganyan-ganyan, or whatever. Pero ang patakarotis talaga nila 1,500. Tapos hanggang sa nung paalis na kami ng bangka, sabi ko, ayaw niya talaga. Sabi niya, hindi po kausapin nyo na lang po yung management. Tapos sabi namin, hindi Kuya, sige, insist na namin bayar. Sige po, hindi na po talaga. Tapos nung paalis na kami talaga ng bangka, kami tatlo, kasi naiwan kami sa bangka kasi nakikiusap na kami nung pauwi na. Yun, ni-research na kami, sige po, sir, wag niyo na pong bayaran, okay na po yan, ganyan, sabihin na lang po namin. Tapos ayaw niya rin magpaabot ng pera, pero in-insist na rin namin yung 500 pesos. Ayun, kaya meron kaming 500 pesos dito. Tigwa 166 kami, isang tao. Tapos nag-dinner kami sa Andox kasi paglabas nung hotel namin ng James Inn na medyo may mini hiking talaga siya everyday. Andox yung nasa labas. So nag-Andox na lang kami. Naka 744 kami, so 248 each. Tapos namili din kami ng water na which is 35 pesos to 11 pesos kami doon or 12 pesos. Tapos namasahe kami, 60 pesos. So 20 pesos lang siya each. Kasi ayun, basta may pamasahe.
Tapos day 3, nag-kayak rental ulit kami na 1-2, so 400 ulit isa. Nag-tip kami sa tour guide para dun sa free dive kasi ah, sabi, kapag kumuha ka daw ng personal na parang tour guide, hindi siya tour guide parang training guide. Kasi syempre hindi ka naman marunong talaga mag-free dive. Kasi nung nag-free dive kami sa Zambales, medyo nainis lang kami kasi nagbayad kami ng mahal dun pero hindi naman kami natuto. Nagalit lang sila sa amin. So, si Kuya technically nung tinuturuan niya kaming dalawa ni Marge mag-free dive, tinuturo niya yung body. Yung body mo dapat pa ganun. Tapos actually nagawa namin ni Marge parehas. Nahirapan lang talaga kaming lumalim. Yung paglalalim ka na kasi parehas kaming nape-pressure, umaangat agad kami. Parang feeling kasi namin mauubusan kami ng hininga, baka mamatay kami sa ilalim. So yun, pero ang galing ni Kuya magturo ng freediving. Sabi nila 1.5 daw yun each. Pero personal mo yun. Parang siya yung kasama mo sa lahat, may pictures, may videos and all. Tapos nung, yun, ang ginawa namin, so 1.5 siya each, dalawa kami ni Marge, dapat 3,000. Pero sabi naman nila, tip na lang, kami nang bahala. So technically, ang inabot namin sa kanya ay 1.5. Kasi si Jeric di naman siya ganong nagpa-pictures lang siya, di rin naman siya nagpaturo. Kasi si Jeric, marunong din siya mag-free dive. Kaso yung tenga niya naman yung sumasakit, kaya hindi rin siya makalalim. So, yun. Hindi naman din ganong nagpaturo si Jeric, pa-pictures lang. Dun sa day 3 namin na tour, sa Tour B yun. So, ayun, kaya tigpa 500 ulit kami dun each. So, tapos nagpamasahe kami papuntang Jollibee, that's around 16,667, 16,000. 50 pesos lang yun. So, 16 pesos kami. Tapos yung ice cream na 240, so 80 pesos kami each nung namili kami ng ice cream doon sa island. Tapos, ayun, yun na yung nagastos namin lahat-lahat. So, total niya in 7,599. So, tigto 2,533 kami. Ayun, tigto 2,500 kami lahat. So, technically, yun lang yung nagastos namin. 2,533. Tapos, personal naman, ito yung nagastos ko. Ayun. Ito yung mga personal na nagastos ko. Pocari, 53 pesos. Namili ako. Pamasahe pa Balanga, 110. Kasi si Marge, hinatid niya kami nun pa, yung sasakyan niya, yung 4x4 nila, ni jowa niya, ni Kuya Mark's Klein. So, yun, hinatid kami. Wala na kaming pamasahe mula Balanga pa Pampanga. Kumbaga, bumababa na lang kami ni Jeric sa Balanga. Doon kami nagkikita-kita, tapos hinahatid kami. So, that's technically 110. Food and toiletries, naka 150 ako. Honey and lemon na water na binili namin, 155. Nag-water shoes rental ako, which is 150. Eye goggles na 200. Yung ocean backpack na binili ko na bag na black na malaki, naka 280 pesos yun. Sobrang mura nun kasi 400 na siya sa labasan, sa looban kami namili ni Jeric. Medicine and boat food, around 150. Tapos water na 90 pesos. So, that's technically 30 each. Tapos, ice cream na tigwa 100. Tigto 20 kami doon. Water na 35 pesos. Cafe, nag-cafe kasi kami, 200 yun each. Water na 35 pesos. Yakult na 60 pesos. Pamasahe, which is tigto 20 pesos kami each. Tapos, pamasahe na 50 pesos. Laundry, naka 150 kami ni Jeric. Jollibee solo meal na 421. Tapos, Lokito Burger na 99 pesos. Tapos, nag-cafe kami sa airport, 200 pesos. Tapos, meal sa Moon Cafe kasi nung pag-uwi namin, kumain kami sa Moon Cafe. Tapos, namili ako ng worth 1,000 na pasalubong. So, technically, naka 4,318 ako. Ako lang, personal. So, kung ipa-plus ko si 4,318 sa pre-expenses namin na di pala. Ayun. So, 4,318 yung personal na nagastos ko. Tama ba to? Sa sarili ko pa lang to. Itong 4,318. Tapos, plus yung 2,533 na hati-hatian namin. 2,533 siya. So, 6,851 kada isang tao. Naka 6,851 kami. Plus yung 7,000 nga na pre-expenses namin. Ito. So, technically, pag pinag-plus mo siya, 14,485. 14,485 lang pala yung nagastos ko. Ayun.
doon nung nag-Coron kami. Tapos plus mga tips pala, sa Coron, hindi ko kayo masasuggest dito sa Wanderer Travel Services kasi ang pangit ng pinaglagyan nila sa amin na motel. Ang layo, may mini hiking kami everyday paglalabas, pagpapasok kasi pabulusok na ganun kasi aakyat. So parang nahirapan kami mag-party-party nila Jeric or maglakad-lakad. Marami kasing nasa along the roadway pero ang Coron kasi ay hindi siya walk-friendly. Baga wala siyang daanan, wala siyang passengers lane, ay ano bang tawag doon, yung lakaran ng tao, yun. So kaya ang hirap, pero 20 pesos lang dapat yung pamasahe nyo doon sa tricycle. Tapos nung nagpunta nga kami doon, may mga estudyante pang pumapasok eh. So I suggest maging friendly talaga kayo. Kasi parang ayun, wala kayo sa lugar nyo, wala kayo sa lugar nyo, being nice and kind lang kayo, kagaya nangyari sa amin. Nawalan kami nung life jacket. Feeling ko kung naggalit-galitan ako nun or nagalit ako nun, magbabayaran talaga kami ng 1,500, pero nakiusap kami ng mabuting sa kanila. So pumayag na sila na halos wag na nga daw bayaran, nag-insist na lang kami na iabot yung 500 kasi nawala namin yung life jacket. Hindi naman intentionally kasi nga may ibang kumuha, kasi marami din kasing kaming kasama sa ibang mga travels and tours noon dun sa area. Tapos, ano pa ba? Ano mo mga masasuggest ko sa Coron? Sa Coron, kung konti lang yung days nyo, pwede nyo paghaluin yung mga areas na pinupuntahan lang talaga sa Tour A at sa Tour B. Kasi may nakita kaming package doon. Parang magkasama na yung mga island na puntahin sa Tour A at sa Tour B. Kasi yung sa Tour A, parang yung pinupuntahan, yung mga magkakalapit na island, tas konti lang din yung puntahin, mga 2 areas lang yung puntahin, tas may iba kayong pupuntahan na magstay kayo doon, mag-snorkeling kayo, titingnan nyo yung mga isda sa ilalim, okay din naman. Pero meron kaming nakitang tour na combination na siya. Lahat lang ng mga spots na puntahin, yun lang yung pupuntahan nyo, kaya lang medyo pagod yun. Tsaka 40 minutes lang daw ang stay sa mga area. Ang dami din namin sa isang bangka. Siguro sa isang bangka nasa 10 to 15 din kami. Pero parang 11 lang kami nung kami. Kasi nga hindi naman daw siya summer. Sabi ni kuyang driver, kaya hindi ganun kadami. Tapos, ayun, 10 to 15. Sa 5-5 pala na kasamang booking namin, kasama na doon yung hotel transfer, kaya medyo malaki din talaga yung tipid. Kasi medyo malayo din yung Coron, parang 1 hour away siya doon sa pinag-check-inan namin mula doon sa airport. So technically, mahal din yung pamasahe kung doon kayo mismo magbo-book ng hotel ng mismong hotel transfer. So I suggest siguro kumuha din kayo ng booking something para makatipid na din kayo. Pero kung gusto niyo talaga makapili ng hotel na hindi kayo ganong ma-stress, mas malapit kayo sa island, technically ganun na lang yung gawin niyo. Tapos sabi din pala ni Kuya, yung pag summer daw doon, sobrang daming tao, pati sa mga daanan. So technically, wag kayong pumunta ng summer. Kasi hindi kayo makakuha ng magagandang pictures, hindi rin kayo makakuha ng magagandang shots kasi ang dami. So lucky kami and so blessed na konti lang. At nung nagpunta kami, hindi naman ganong umuulan. Umuulan man, pauwi na kami or tapos na kami mag-pictures. So ang konti lang din ang tao. Hindi naman konti, pero hindi daw ganon relatively sobrang dami kapag ka summer. Ayun. Tsaka si Coron, parang hindi mo siya babalik. Ako gusto ko naman siya balikan siguro pag tapos na kaming magpunta sa ibang lugar. Pero kasi napuntahan mo na siya. Tsaka hindi siya yung kunyari sa hotel nyo, paglabas nyo, pwede kayong maglakad-lakad, mag-relax-relax. Kasi nga ang pangat ng hotel na napuntahan namin. Tapos yung pinakabayan din nila, hindi siya pa ganun ka-develop. Sabi ni March, medyo mas develop daw sa El Nido, tsaka mas malapit yung mga pinupuntahan sa El Nido. Well, di pa kasi kami nakapunta. Sabi, tapos tanong namin si March, ano mas maganda, El Nido or Coron? Parang mas El Nido siya. Kasi mas malapit daw. Pero more on tsaka mas marami daw water activities, tsaka ginagawa sa dagat sa Coron kaysa sa El Nido. Kasi nag-tour package din sila. Ang isa lang pala sa pangit din dun sa tour namin is yung pagkain. Hindi siya ganun kasarap. Sabi din ni March, ang sarap daw ng food nila sa El Nido, mas marami, tapos mas masarap yung lasa, tapos mas unli. Sa amin kasi parang ang limited lang ng food na sinaserve nila to the point na nauubos namin siya. Tapos hindi kami ganun ka-satisfied, hindi kami ganun kabusog. Kasi nga maghapon kayong nasa dagat. So, syempre nakakapagod talaga yun. So, prepare yourself physically. Dapat hindi kayo puyat, hindi kayo pagod kinabukasan. Kasi maghapon talaga yung Tour H, yung Tour B, nasa dagat lang kayo. Mag-snorkeling kayo, mag-free
magpe-free dive kayo, magpupunta kayo sa mga areas, pupuntahan nyo yung mga tourist spots, magpi-picture-picture kayo, magkakayak kayo. Yung nakakapagod din pala is yung nagkakayak. Kasi bababa kayo dun sa mga areas is para mapuntahan nyo yung mga lagoon. Magkakayak talaga kayo. Ngayon, mapapansin nyo rin naman dun sa video na ginawa ko sa Coron. Kaya kami ng kayak. Kaya technically dapat 3 kayo kasi kung 2 lang ang hirap. Pagod talaga yung kamay, ngalay yung kamay nung isa or nung dalawa. Lalo kung nagvi-video yung isa, nagpi-picture yung isa. Syempre para makapunta kayo sa places to places. Ang way lang kasi para maikutan nyo yung mga magagandang spots sa Coron is through kayaking. Magkakayak talaga kayo. Kaya dapat may kayak kayo. Pero nung second day kasi namin yung isang buong Israelites family na nakasama namin, hindi na sila nag-rent ng kayak kasi gusto daw nila nasa dagat sila. So snorkeling lang. Pero kami, first day and second day nag-rent kami ng kayak. So yun, ang mura nito, 14,485. Tapos, kagaya nung sinabi ko sa Boracay, hindi nyo na ito iindahin kung nabayaran nyo na ng umpisa yung ticket ninyo, yung tour package ninyo. So, 7,634 yun. So, during expenses ninyo, ay gagastos lang kayo ng 6,851. So, ang liit. Kasi, di ba? Kasi mas mabigat kapag kabiglaan yung binayaran. Pero kung gaya nun, yung ticket namin, matagal naman na namin binayaran. Tapos yung tour package namin, nabayaran na rin namin. So, alisin nyo na siya sa isipin ninyo. So, at least yun, pre-expenses na yun. Pero in total, nang walang tinatagong kung ano-ano, 4,485 yung nagastos namin. Nung kami ay nag-Coron. Ayan. So, 4,485 siya each person. Each ito. Yan. So, yan yung naging gastos ko. Pero si Marge kasi wala naman siyang ibang nagagastos. Laging si Marge yung pinakamatipid sa amin. Usually, nakaka 10,000 lang siya. So, ang mura nun. Kasi parang, nabili niya na rin yung mga gears niyang iba. So, wala na siyang other expenses. So, usually si Marge parang kinakount niya, naka 10 to 11,000 lang siya. Or let's say 10 to 12,000. Hindi rin kasi siya namili ng pasalubong pa uwi. So, wala siyang ganong expenses. So, lahat-lahat na yun So, ang mura talaga. So, kayang-kaya niyang mag-Coron. Basta gagawin ko ng separate vlog kung paano mag-book sa Cebu Pacific ng naka-seat sale. So, abangan nyo lang yung seat sale bago kayo mag-book para makatipid kayo. Para hindi ganun kalaki yung maging expenses ninyo. So, yun lang for this vlog. So, gawa naman tayo ng for Siargao expenses. Thank you! Bye-bye! See you on our next vlog. Thank you!